Kabanata 641. Nais ni Susan na sabihin na hinahangaan niya siya. Gayunpaman, siya ang hostess. Kaya't kailangan niyang maging kalmado at sumulat. Kinagat niya ang kanyang mga labi at mahinang sinabi. Sect Master Darby, you are so knowledgeable informations. Maaari mo ba akong kunin bilang iyong disipulo? Si Susan ay palaging interesado sa mga pormasayon. At palaging hinahangaan niya si Indomitable Darby. Dahil maibabahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa pagbuo ng liryo ng snow nang walang kahirap-hirap. Nais niyang maging estudyante niya. Ang Indomitable Darby ay ang sect master ng Elysium Gate. Walang mali para sa kanya na maging estudyante niya. Ano, gusto ni Tia Susan na maging estudyante ko? Naisip ni Daryl. Hindi alam ni Daryl kung paano ito tutugon. Dapat ay nagbibiro ka, Ginang. Ikaw ay matalino at matalino, hindi ako kwalipikadong maging guro. Kung ano ang isang biro. Kung tatanggapin niya si Susan bilang kanyang mag-aaral, masalimuot nito ang kanilang relasyon. Masyado kang mahinhin. Taos puso kong nais na maging iyong mag-aaral. Inaasahan kong matatanggap mo ako. Lumuhad si Susan at yumuko kay Daryl, hindi niya kayang mawala ang pagkakataon. Mistress Carter, sinubukan kaagad ni Daryl na tulungan siya, kinagat ni Susan ang labi at hinawakan ang mga binti ni Daryl. Sect Master Darby, mangyaring tanggapin ako bilang isang mag-aaral. Pakiusap. Pinakiusapan siya ni Susan. At hindi na nakatiis si Daryl. Walang magawa si Daryl kundi ang tumanggo lamang. Mabuti na. Natuwa si Susan nang marinig iyon. Mabilis siyang yumuko kay Daryl. Mangyaring tanggapin ang isang bow mula sa iyong alagad. Guro, mabuti yan. Mangyaring tumayo. Mabilis na tinulungan siya ni Daryl at sinabi. Gabi na talaga. Dapat na akong umalis. Tuturuan kita ng mga formations pag nagkita ulit tayo. Kailangan ko nang umalis ngayon. Binuksan ni Daryl ang pinto at umalis. Hayaan mo akong palabasin ka. Guro, nakangiting sabi ni Susan. Hindi kinakailangan iyon, sabi ni Daryl bago kaagad siyang umalis. Masyadong masaya si Susan. Hindi lamang niya nakilala si Indomitable Darby. Ngunit tinanggap din niya siya bilang isang mag-aaral. Pagkaalis ni Daryl sa silid ni Susan. Nagtungo siya sa hardin at tinanggal ang itim na balabal at maskara, hindi inakala ni Daryl na ang pangalan ng Indomitable Darby ay aakit ng maraming mga tagahanga. Natuwa siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid. Pasado hating gabi na. Hamyuni si Daryl ng isang kanta habang naglalakad papunta sa kanyang silid at binubuksan ang pinto. Narinig ni Daryl ang isang boses kaagad nang pumasok siya sa silid. Mamamatay ka ngayong gabi, Daryl. Ang dalawang ginang na may mga espada ay sinisingil kay Daryl. Bakit may dalawang babae sa kanyang silid? Nagulat si Daryl. Gayunpaman, iniwasan niya ang atake nila at binuksan ang ilaw. Kapag nakabukas na ang ilaw, malinaw na nakikita sila ni Daryl. Ito ay ang Abbas Mother Serendipity at Megan. Ikaw walang silbi bagay. Hindi kita kayang pumatay sa pagdiriwang. At ngayon natapos na. Oras na para mamatay ka rin. Malamig na sabi ni Abbas Mother Serendipity habang nakatitig kay Daryl. Ito ay isang insulto sa kanya na kailangang ibahagi ang parehong mesa kay Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit ang Abbas Mother Serendipity ay pumasok sa kanyang silid sa gabi, ito ay upang umatake sa kanya. Megan, isara mo ang pintuan, utos ni Abbas Mother Serendipity. Nais niyang patayin ang walang silbi na tao sa kanyang silid. Sinunod ni Megan ang utos ng kanyang master at pumunta upang i-lock ang pinto. Ang Ultimate Husband Kabanata 646 ang Cult Mistress ay dapat na nasiyahan. Nag-alala si Daryl, wala siyang ideya kung nasaan ang Cult Mistress sa sandaling iyon. Kapag umalis siya sa Elysian Island, tiyak na pupunta siya sa Donghai City upang hanapin ako. At hindi pa ako nakakabalik sa Donghai City ng ilang araw ngayon. Nagtataka ako kung ano ang ginawa niya nang hindi niya ako makita. Naisip ni Daryl. Nag-alala si Derry, lumabas na siya agad ng kwarto. Sumipol siya sa Snow Agila at agad na bumalik sa Donghai City. Hindi mapalagay si Daryl sa buong paglalakbay. Ang mga imahe ng Cult Mistress ay pumuno sa kanyang isipan. Nabuntis din siya. Kaya, sana, ayos lang siya. Sa MA Mountain. Ang gusali ay matatagpuan sa kalagitnaan ng seksyon ng bundok, ito ay isang sinaunang gusali. At ito ang lokasyon ng MA Sekta. Isa sa 6 na sekta. Sa loob ng libu-libong taon. Ang MA Sect ay gumawa ng maraming mga pinuno ng babae. Mayroong kahit isang bulong-bulungan na ang nag-iisang babaeng emperador sa kasaysayan. Lady Wu.
ay ang 26th Sect Master ni MA Sect. Ang kanilang Sect Master ay ang kasumpa-sumpang Diyosa, si Aurora Hansen. At siya ang ika-37 sekta ng sekta. Dahil sa kanyang natatanging kasanayan, ang Icy Dragon Punch. Nakilala rin siya bilang Ice Lady Goddess. Ang Icy Dragon Punch ay isang bihirang kasanayan. Ngunit napakalakas din ito. Ang alamat tungkol sa Ice Lady Goddess ay isang insidente na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, mayroong isang pagguho ng lupa sa MA Mountain dahil sa pare-pareho ang malakas na ulan. Ang lahat ng mga taga-baryo sa ilalim ng bundok ay nagdused dahil ang karamihan sa kanila ay mga magsasaka ng prutas. Dahil sa pagguho ng lupa, ang transportasyon ay malubhang naapektuhan din. Karamihan sa mga prutas ay namatay bago sila may padala sa merkado. Nang marinig ni Aurora ang tungkol doon, ginamit niya ang Icy Dragon Punch upang masira ang bundok sa kalahati upang magamit ito ng mga magsasaka para sa logistics. 5 taon na ang nakalilipas. At pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao. Natapos niya ang bundok sa kalahati sa isang suntok lamang. Sa isa sa mga bulwagan ng gusali ng MA Sekta, naupo si Aurora sa Phoenix Chair. Tumingin siya ng mga 30 taong gulang. At nagsuot siya ng isang lila na damit, mukha siyang matikas na parang isang Diyosa. Siya rin ay isang level 4 martial saint. Matapos ang isang mahabang panahon ng paglilinang, sa wakas nakakamit ni Aurora ang kanyang pag-upgrade. Iyon ang unang araw pagkatapos ng kanyang pag-upgrade. At mukhang malamig siya tulad ng dati niyang ginagawa. Nasa harapan niya si Inang Serendipity. Sect Master, dapat nating patayin si Daryl. Sinabi ng Abbas Mother Serendipity. Sumugod siya pabalik sa MA Mountain nang malaman niyang natapos na ni Aurora ang kanyang pagbubungkal. Pagkatapos sinabi niya sa kanya ang tungkol sa lahat ng kahihiyang na dinanas niya sa kamay ni Daryl. Naupo roon si Aurora at sinabi, Daryl, siya ba ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo? Nilabag ang kanyang mga kapatid. Sumali sa Eternal Life Palace Sect at pinahiya ka. Oo, siya yun. Abbas Mother Serendipity ay bumantong hininga. Galit na galit siya nang maalala na kailangan niyang lumuhad sa harap ni Daryl at tinapik niya ang buhok niya. Kinakagat ng labi ni Ina Serendipity ang kanyang mga labi. Sect Master. Siya ay isang walang silbi na piraso ng She Asterisk T. Mayroon din siyang Supreme Mystery Strip. Ang banal na kasulatan ay hindi maaaring nasa kamay ng isang walang silbi na tao. Tama, mahinahon na sagot ni Aurora. Huwag natin siyang pag-usapan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari noong ako ay nasa pagbubungkal. Ang Abbas Mother Serendipity ay tumango at nagpatuloy na sabihin. Sect Master, ang pinakakritikal na pag-unlad ay ang World Universe na malamang na pumasok sa isang labanan sa bagong daigdig. Sa kabilang banda, sa tanggapan ng pampanguluhan ng Great West Real Estate sa Donghai City. 6 na ng umaga. At nag-alala si Daryl sa kanyang lamesa, masunuri na tumayo si Jade sa tabi niya. Tinawag ni Daryl si Jade ng madaling araw nang nakahiga pa siya. Naririnig niya na si Daryl ay sabik na sabik. Sumugod siya sa kumpanya, ni hindi siya nag-aksaya ng oras sa make-up. Gayunpaman, maganda pa rin ang hitsura niya nang wala ito. Kumuha ako ng isang artist ng pagpipinta. At magmadali, utos ni Derry. Kabanata 642. Nagpakawalan ng mahabang buntong hininga si Daryl. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga kamao niya nang may lock ni Megan ang pinto. Mahusay. Ayusin natin ito ngayon dahil pareho kayong narito, naisip ni Daryl. Ang Abbas Mother Serendipity ay tumingin kay Daryl at sinimangutan ang kanyang mga mata. Umiling ang espada sa kamay niya. Tatanggalin kita para sa mas mabuting kabutihan. At tutulungan ang pamilyang Darby na magturo sa iyo ng isang aralin. Sigaw ni Abbas Mother Serendipity habang sinisingil niya si Daryl. Ginamit ng Abbas Mother Serendipity ang lahat ng kanyang puwersa, inikat ng hangin ang kanyang espada. Sa parehong oras, sinuntok din ni Megan si Daryl. Malamig nang ngumiti si Daryl habang tumatayo siya doon. Tingnan natin kung sino ang nagtuturo kanino ng isang aralin. Malamig na sabi ni Daryl, sinimulan niyang tipunin ang kanyang panloob na lakas. At pagkatapos ay lumipat siya kay Megan. Banayad niyang itinaas ang kanyang kamay. At ipinadala ng alon ang espada ni Megan sa mga kamay nito. Masyadong mahina si Megan kung ihahambing kay Daryl. Bumagsak ang kanyang espada sa sahig bago pa niya makita ang anumang kilos nito. Mabilis na itinaas ni Daryl ang kanyang kamay upang itatakan ang kanyang aku point upang siya ay maging galaw. Kapag tapos na siya kay Megan,
Tumawa si Daryl at inilabas ang kanyang blood-drinking sword at sinimulang labanan laban sa Abbas Mother Serendipity. Malakas na tunog ang narinig nang salubungin ni Daryl ang espada ni Abbas Mother Serendipity. Matapos ang ilang pag-ikot ng labanan, naramdaman ni Abbas Mother Serendipity na may isang bagay na hindi tama. Na-upgrade siya sa level 4 Martial Marquee. Naisip niya, kahit na siya ay isang level 5 Martial Marquee, hindi niya naramdaman na mayroon siyang anumang kalamangan kaysa kay Daryl. Bigla siyang nakakita ng suntok na dumiretso sa kanya. Dahil sa sobrang bilis ng suntok, walang pagpipilian ang Abbas Mother Serendipity kundi ang makamit ito sa kanyang panloob na enerhiya. Bang! Nagkasalubong ang parehong kamao, at isang malakas na ingay ang narinig. Ang Abbas Mother Serendipity ay nahulog ng ilang mga hakbang paatras, mukha niyang kakilakilabot. Ang panloob na lakas ni Daryl ay nasa itaas ng Abbas Mother Serendipity. Ikaw, walang pakiramdam si Inang Serendipity na parang sasabog ang kanyang dibdib. Tumingin siya kay Daryl, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano magiging posible? Si Daryl ay naging mas malakas sa ilang araw lamang. Ngumiti si Derry at tumingin kay Abbas Mother Serendipity. Hindi mo inaasahan iyon. Hindi ba? Habang nagsasalita siya, umikot siya patungo sa kanya at tinatakan din ang akupoint ng Abbas Mother Serendipity. Nanginag ang katawan ni Abbas Mother Serendipity. At pagkatapos ay naging hindi siya gumalaw. Nagulat si Megan nang makita ang nangyari, sumigaw siya. Master, labis na nag-alala si Megan, tinatakan niya ang kanilang mga akupoint. Naging napakalakas ni Daryl. Ikaw walang silbi bagay. Kinagat ni Megan ang labi. Bitawan pakawalan ka. Kabanata 643. Ngumiti si Daryl, ngunit namumula ang mga mata. Naglakad siya papunta kay Megan at sinampal. Sampal, mayroong isang malaking pulang marka ng kamay sa puntas ni Megan. Ito ay para sa hindi pag-alam kung paano sabihin sa pagitan ng mabuti at masama, sabi ni Daryl habang malamig na nakatingin kay Megan. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kanyang mga kamao. Siya ay tinatrato siya ng napakahusay at tinulungan siya, binigyan niya pa siya ng maraming godly pills. Kahit na ang kasintahan niya. Kinuha ni Kent ang kanyang godly pill. Ano ang nakuha niya bilang kapalit? Tinawag siyang walang silbi, kontrabida. Sigaw ni Megan. Paano mo ako sinasaktan? Paano mo masasabi na hindi ko makilala ang mabuti at masama? Wala kang silbi dahil sumali ka sa Eternal Life Sect. Sampal. Binigyan pa siya ni Daryl ng isa pang sampal. Ito ay para sa iyong hindi pagpapasalamat. Palagi akong naging mabait sa iyo. At paano mo ako tratuhin bilang kapalit? Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang emosyon. Sampal. Isa pang malaking sampal. Bumagsak si Megan sa lupa. Galit na sigaw ni Daryl. Para kay Adina ito. Alam mo kung anong mabait siyang tao. Paano mo siya pinapatay? Sumigaw si Daryl sa tuktok ng kanyang baga. Naalala niya pa kung gaano ang pagkasira ni Chester nang pinatay si Adina. Nanginig si Abbas Mother Serendipity nang makita ang nangyari. Sumigaw siya. Ikaw ay walang silbi na piraso ng She Asterisk T. Huwag bitawan ang iyong galit kay Megan, lumapit ka sa akin. Naisip ng Abbas Mother Serendipity na maaari niyang mapupuksa si Daryl, hindi niya inaasahan na na-upgrade niya ng husto ang kanyang kapangyarihan. Nakakahiya na makita si Daryl na hinaampez ang kanyang paboritong estudyante sa harap niya. Huminto si Daryl at lumingon upang tingnan ang Abbas Mother Serendipity. Panatilihing nakasara ang iyong bibig. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad papunta sa Abbas Mother Serendipity. Huwag mong maglakas loob, hawakan ako. Papatayin kita. Humiling si Abbas Mother Serendipity nang isigan niya iyon. Huminga ng malalim si Daryl bago siya tumingin kay Abbas Mother Serendipity. Nakasuot siya ng mahabang damit na lila. Kahit na ito ay isang konserbatibong piraso, ipinakita pa rin ito sa kanyang katawan ng perpekto. Ngumiti si Daryl. Sinabi mo na nawala akong silbi. Ano naman sa'yo isang maliit na magnanakaw? Habang nagsasalita siya, nakatingin siya sa Abbas Mother Serendipity. Ito ay tungkol sa oras para sa Celestial Silkworm Armor at ang kataas-taasang misteryo ng kasulatan na bumalik sa kanilang tunay na may-ari. Ikaw, walang kagat na labi ng ina na Serendipity. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Daryl. Inabot niya upang maramdaman ang baywang ni Abbas Mother Serendipity hanggang sa mahawakan niya ang Supreme Mystery Script. Alam niyang may itinago siya roon. Tulad ng inaasahan. Iyon ang banal na kasulatan na nawala sa kanya. At ang Celestial Silkworm Armor. Hulaan ko na nasa iyong katawan ito. Oras na ibalik ito sa akin. Malamig na sinabi ni Daryl.
Inabot ulit ni Daryl papunta sa kanya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Galit na galit si Abba's mother Serendipity. Ang Celestial Silkworm Armor ay kasama niya, suot niya ito. Paano ito makukuha ni Daryl sa kanya? Habang selyado ang kanyang akupoint. Hindi siya makagalaw. Lumapit ang kamay ni Daryl sa kanya. Kabanata 644. Tumigil ka. Galit na galit si Abba's mother Serendipity. At nahihiya din siya. Nasa kanya ang Celestial Silkworm Armor. Kaya paano niya hahayaan na tanggalin ito ni Daryl? Ito ay isang malinaw na paglabag sa kanyang privacy. Hahawakan siya ni Daryl kung aalisin niya ang baluti, masisira ang kanyang reputasyon kung kumalat ang balitang iyon. Hindi siya pinansin ni Daryl at patuloy na tinanggal ang kanyang mahabang damit, tatanggalin na niya ang sandata. Papatayin kita, sigaw ni Abba's mother Serendipity. Galit na galit si Daryl, pumunta siya sa likuran niya at kinatok siya. Ang Abba's mother Serendipity ay lumuhad sa lupa. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin habang nakatayo. Malamig na tiningnan siya ni Daryl tapos. Ganon din ang ginawa niya kay Megan. Lumuhad din si Megan sa lupa. Nagdala ng upuan si Daryl at umupo sa harap nilang dalawa. Galit na galit si Abba's mother Serendipity, hindi pa siya nakaluhod sa harap ng sinuman bago iyon. Nakakahiya para sa kanya na lumuhad sa walang kwentang Daryl na iyon. Nakita ni Daryl ang galit ni Abba's mother Serendipity. Halos mamatay siya nang atakehin siya. Kaya't nasiyahan siya nang makita iyon. Ngumiti si Daryl at inabot ang alaga sa Abba's na ina Serendipity na ulo na parabang alaga. Ang Abba's mother Serendipity ay hindi maaaring kunin kung paano siya tratuhin. Galit na sigaw niya kay Daryl, pinahiya mo ako ngayon, papatayin kita sa hinaharap. Hindi sa tingin mo makukuha mo ang pagkakataong ito. Ngumiti si Daryl. Ang Abba's mother Serendipity ay nagmamatigas pa rin sa kabila ng kanyang tinatakan na akupoint. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Malamig na sinabi ni Abba's mother Serendipity, alam niyang hindi siya madaling palalabasin ni Daryl. Ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maghirap ng higit na kahihiyan. Ngumiti si Daryl. Ang pagpatay sa iyo ay napakadali sa iyo. Sinira mo ang ugat ng aking puso sa kasal ni Langley. Kaya sa palagay ko bibigyan kita ng mabuti. Babaliin ko ang iyong ugat. At pagkatapos ay alisin ang baluti. Nanginginig ang katawan ni Abba's mother Serendipity, mapatla ang kanyang mukha nang sumigaw siya ng, "How dare you?" Siya ay ang sektor ng M8 kung masira ang ugat ng kanyang puso. Hindi na siya nakapaglilinang. Ano ang punto ng pamumuhay noon? Mas gugustuhin niyang mamatay. Bakit hindi ko gusto? Sagot ni Daryl. Sa susunod na sandali, tinaas ni Daryl ang kamay at sinuntok ang dibdib ni Abba's mother Serendipity. Ang kanyang ugat sa puso ay tiyak na masisira sa isang napakalakas na suntok. Sa sandaling iyon, may sumipa sa pintuan na bukas, ang malakas na iyon ay pinaghiwa-hiwalay ang pinto. Ang malaking anino ay nagmarcha at sinira ang suntok ni Daryl. Ito ay ang master ng Leonard ng Wudang Sect. Malapit din ang silid ni Master Leonard. Narinig niya ang ilang mga ingay. At kaya't sinubukan niya itong siyasatin. Nang marinig niya ang tinig ni Abba's mother Serendipity, hindi siya nagatubiling sumakay sa silid upang ihinto ang atake ni Daryl. Walang silbi na piraso ng She-T. Gaano ka manggahez na atakehin ang Abba's mother Serendipity? Sigaw ni Master Leonard habang inaatake si Daryl. Inatake ni Master Leonard gamit ang 8 trigrams multiple punch, espesyal na husay ng Wudang Sect. Napalipat-lipat ng hangin si Master Leonard. Dahil lumikha ito ng isang bilog na 8 trigrams. Hindi nagatubiling ipagtanggol ni Daryl ang kanyang sarili. Bang! Sa sandaling hawakan ang kanilang dalawang kamao. Parehong tumaliko pabalik sina Daryl at Master Leonard. Sa theoretical, hindi maitutugma ni Master Leonard ang kapangyarihan ni Daryl. Gayunpaman, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa 8 trigrams multiple punch at sinimulan lamang ni Daryl na iangat ang kanyang kamao. Kahit na ang dalawa sa kanila ay nagtalikod pa atras. Maliwanag kung sino ang mas malakas na tao. Kabanata 645. Mabilis na sinamantala ni Master Leonard ang pagkakataong palabasin ang dalawang akupong pambabae. Hindi siya mapigilan ni Daryl sa oras. Sinira ng Master Leonard ang plano. Hindi naging madali para kay Daryl na makahanap ng isang pagkakataon upang talunin ang Abba's mother Serendipity. Sarkastikong tumawa si Daryl. Wow! Hindi ko alam na sina Master Leonard at Abba's mother Serendipity ay nasa isang malapit na relasyon.
Ginaya ni Yvette si Indomitable Darby sa Wishang Star Tower at nakuha ang mga miyembro mula sa lahat ng mga sekta. Pagkatapos ay pinagawa niya ang Abbas Mother Serendipity sa isang seremonya sa kasal kasama si Master Leonard. Narinig ng lahat ang tungkol doon. Walang nang ahas na banggitin ito dahil sa ugali ni Abbas Mother Serendipity. Tumawa si Daryl. Parang pareho talaga kayo ng close. Ang asawa ay palaging tatakbo kapag ang asawa ay nasa problema. Gaano ka kamahal, Daryl? Nanginig si Abbas Mother Serendipity habang nakatingin kay Master Leonard. Bakit ka nandito? Hindi ko kailangan ang tulong mo. Hindi alam ni Master Leonard kung paano ito tutugon. Abbas Mother Serendipity ay masyadong nakakatawa. Narito ako upang tulungan siya, hindi lamang niya pinahahalagahan ang aking pagsisikap. Ngunit tinatawag din niya ako na isang abalang katawan. Naisip ni Master Leonard, maghihiganti ako, Daryl. Si Abbas Mother Serendipity ay tumingin kay Megan at sinabing, halika. Ang mga kababaihan ay umalis habang si Master Leonard ay sumunod sa likuran nila. Hawak ni Daryl ang kanyang mga kamao, namumula ang mga mata niya. Kinuha lamang niya ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan, ang Celestial Silkworm Armor ay kasama pa rin ng Abbas Mother Serendipity. Ayaw niya talaga silang pakawalin. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi hayaan silang umalis. Si Master Leonard, Abbas Mother Serendipity at Megan ay hindi kanyang mga tugma. Gayunpaman, upang manalo, kakailanganin niyang gamitin ang kanyang natatanging mga kasanayan. Ilalagay ang lahat sa alerto. Ang 6 na sekta ay tiyak na nasa panig ng Abbas Ina Serendipity. Hindi niya magagawang talunin ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl, naiinis siya nang makita silang umalis. Lalo siyang nagalit nang maalala niya na pinatay ni Megan ang asawa ng kanyang kapatid sa Eternal Life Island. Tumunog, tumunog, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Daryl sa oras na iyon. Bamaantong hininga si Daryl at nagpas siyang huwag nang isipin ang tungkol sa Abbas Mother Serendipity. Nilabas niya ang cellphone niya. Gabi na ng gabi, sino ang maghahanap sa kanya sa oras na iyon? Ipinakita ng screen na ito ay Skyler. Si Skyler ay ang master ng sektor ng Grandmaster Heaven Cult. Naipasa na niya ang titulong Sect Master kay Daryl nang gawin niya para sa kanya ang Heaven Cult Elixir. Nang si Daryl ay ginawang Elder Master, ibinalik niya ang titulong Sect Master kay Skyler. Bakit siya tatawagan ni Skyler? Matagal na silang hindi nag-contact. Sinagot ni Daryl ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, narinig niya ang gulat na boses ni Skyler. Kapatid Daryl, sa wakas nagawa kong hawakan ka. May isang kakilakilabot na nangyari sa Elysian Island. May isang kakilakilabot na nangyari. Nabigla si Daryl nang marinig iyon, pagkatapos sinabi ni Skyler. Nagkaroon ng sunog sa Elysian Island ilang araw na ang nakakalipas. Ang lahat ng mga bahay ay ganap na nasunog. Ang cult mistress ay dapat na namatay sa apoy. At ang Grandmaster ng Langit ay nasalanta tungkol dito. Ilang araw na siyang hindi namamahala sa sekta. Napakagulo dito sa ngayon. Ikaw ang Elder Master, Brother Daryl. Kaya, ikaw lamang ang may karapatang maging pansamantalang Grandmaster ng Langit upang pamahalaan ang sekta. Ang cult mistress ay namatay sa sunog. She asterisk T. Iyon ang dahilan para sa kanyang hindi maayos na isip. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya. Hinawakan ni Daryl ang noo at sinabing, mabuti, naiintindihan ko. Pagkatapos, binaba niya ang tawag. Ang apoy sa Elysian Island ay ideya ni Monica. Tila ang plano ay ganap na naisakatuparan, inisip ng buong Grandmaster Heaven Cult na siya ay patay na. Dapat niyang makilala ang cult mistress. Ngunit napalampas niya iyon, ginugol niya ang kanyang oras sa paglilinang sa sinaunang libingan. Matapos niyang umalis sa libingan, dumiretso siya sa birthday party ni Sarah. Ganap na niyang kinalimutan ang tungkol sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.